unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, aagapay sa iyong mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Kaagapay, ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa paksang A Good Servant. May mga hakbangin tayo na dapat gawin. First step, faith. Second step, virtue. Third step, knowledge. Fourth step, self-control. Fifth step, patience. Sixth step, godliness. Nakita natin mula sa pangalawang Pedro, kabanatang 1, sa mga talatang 3 hanggang 11, na ang paglago sa pagiging alagad ay isang paglalakbay upang matakasan natin ang kabulukan na nasa daigdig patungo sa pagkakaroon ng bahagi sa banal na kalikasan ng Diyos. Sa ibang salita, ang pagiging alagad ay ang pagkakaroon ng pagbabago mula sa pagkatao at pag-uugaling makasalanan patungo sa pagkatao at pag-uugaling banal, katulad ng banal na Diyos. Ang resulta ng banal na pamumuhay ay ang buhay Kristiyanong mabunga sa ating paglilingkod sa Diyos habang tayo ay nasa daigdig. At pagdating ng araw, tatanggap tayo ng masaganang gantimpala sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa langit. Subalit, ano ba talaga ang napapaloob sa banal na pamumuhay? Paano tayo lalago sa ating pansariling kabanalan, sa ating personal na karanasan? May 4 na antas or 4 levels ang banal na pamumuhay. Level 1, hatred of sin. Pagkamuhi sa kasalanan. Yan ay nakasaad sa mga awit, kabanatang 101. Nagsisimula ang kabanalan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagkamuhi sa kasalanan. Kung ibig nating maging banal katulad ng Diyos, dapat matuto tayong kamuhian ang kasalanan. Isang tanyag na doktor ang tinanong kung bakit at paano siya naging dalubhasa sa paggamot sa sakit na kanser. Ang kanyang sagot ay, "Ako'y may matinding pagkamuhi sa kanser. Galit na galit ako sa kanser sapagkat ang sakit na ito ang pumapatay sa maraming tao." Ang matinding galit ng doktor laban sa kanser ay siyang nag-udyok sa kanya na lubos na magsumikap sa research upang makahanap siya ng lunas sa kanser. Gayon din tayo. Kung ibig nating mapagtagumpayan ang kasalanan, kung ibig nating makabahagi sa kabanalan ng Diyos, unang-una ay dapat magkaroon tayo ng matinding pagkamuhi laban sa kasalanan. Paano natin mailalarawan ang pagkamuhi sa kasalanan? Sa awit 101 ay mababasa natin ang isang napakaliwanag na larawan kung paano natin dapat kamuhian ang kasalanan. Sa salmong ito, makikita natin si Haring David na nakaupo sa kanyang trono at minamanmanan ang palasyo at ang buong kaharian. Bilang hari ay gumawa siya ng mahigpit na kapasyahan. Naaalisin niya mula sa kanyang kaharian ang lahat ng mga taong makasalanan. Mababasa natin ang buod ng kanyang mahigpit na prinsipyo sa Aklat ng mga Awit, kabanatang 101, talatang 8. Ganito po ang sinasabi, "Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain upang ihiwalay ang lahat ng manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon." Sa English, "Early I will destroy all the wicked of the land, that I may cut off all evildoers from the city of the Lord." Wow!
Kahangahangang tunay si Haring David sa kanyang pagkamuhi sa mga makasalanan. Sabi niya, I will destroy all the wicked of the land. I will cut off all the evil doers from the city of the Lord. Aking lilipulin ang lahat ng masama sa lupain. Ihihiwalay ko ang lahat ng manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Ngayon, basahin natin kaagapay ang buong aklat ng mga awit 101 at pansinin nating mainam ang mga uri ng mga makasalanan na lilipulin ni Haring David. Ganito po ang nakasulat sa mga talatang ito. Ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan kakaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis ang budhi, mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Ang sino mang taong gawai masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging isipan, di ko iisipin ang gawang di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa ay aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo yaong sinungaling di ko papayagan. Sa aking presensya ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. Kagapay, tayo na mga anak ng Diyos ay karapat-dapat lamang ng mamuhay ng may kabanalan. At ang kabanalang ito ay hindi sa ating sariling kakayahan, kundi ito ay kabanalan ng Diyos na ibinibigay sa bawat isang mananampalataya at mabubuhay sa kalooban ng Panginoon. Ito'y isang kabanalan na binayaran ng dugo ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng kabanalan ng Diyos. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa paksang A Good Servant. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagudmang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay.
Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalain nawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.